Ayan, dalawa yan. Ginagamit ko pang-primer. So nga lang sa F75 yan, talagang hindi ko na nalilinis dahil pang-primer ko siya. Kasi ito pa isa. Dalawa yung F75 ko. Ayan, gumagamit pa rin tayo ng F75 para sa primer. So ayan yung legendary F75 natin. Yo, what's up mga lods? Set up na natin yung nabili nating Luma 3, no? Siyempre hindi tayo mapakali. So wala pa akong nabibiling adapter. Naalala ko meron pala akong dalawang reserbang adapter. So alam ko kakasya yon dun sa mismong thread ng Luma. Kaya ito testing natin mga lods. So ito yung adapter na reserba ko dito mga lods. Pakita ko sa inyo. Yun mga lods, ito yung adapter ko. Ayan, dalawa. Naalala ko yung thread niya medyo malaki. Tapos yung sa Luma medyo malaki din yung thread. Kaya sabi ko hindi na ako bibili, meron na, no? Sana magkasya. Tapos so ito nga pala yung ginawa natin dito sa gun ko. Tinanggal ko yung lagayan niya ng ilaw. Kasi nga gawa pa nung wala pa akong pambili nung ilaw niya, no? Dahil meron naman akong ilaw. So, ito yung ilaw natin na ginagamit, no? Ito yung nabili ko sa Shopee na pambike. Ito muna yung gagamitin natin dito kay Luma 3. Pagka nagpipintura tayo, ayan, no? Liwanag din yan. Diba? So, ayan muna gagamitin natin. Ayun, tinanggal ko nga to mga lot para habang kung gagamitin ko man siya, hindi ito madumihan, no? Malinis pa din para pag nakabili na ako ng ilaw niya at may pera na, no? Yun, gamitin natin to. So, ito nga yung itsura niya pagka hindi nakakabit to. So, ayan yung itsura ng spray gun natin. So, ngayon, di ba nung sabi ko, pag nagkaroon ako ng adapter, set up na natin to. So, ito yung adapter ko na reserba para dito sa Luma. So, tingin ko naman kakasya siya kasi halos pareho siya ng thread. Ayan na, nagkasya na mga lot. Yun, sakto. O de, maite-testing na natin ngayon itong Luma 3 natin na spray gun mga lot. Sakto pa yung adapter ko, itim. Di ba? Yan, so ganito ngayon yung magiging setup natin yan. Tapos meron na rin akong biniling water separator, no? Kulay itim din para terno sa Luma natin. Binili ko itim din para terno dito sa spray gun natin. Yon. So magiging setup ngayon yan mga lot, ganito. Yung gauge nya. Yan, tapos water separator. Yan. Tapos, ito namang PPS cap natin. Testing na natin yan. Yun, no. Tapos, kabit natin to dito. So, ayan ngayon yung forma niya, mga lot. Diba? So, tinanggal ko to para hindi muna siya madumihan. Ayan yung itsura ngayon ng Luma 3 natin. Yan, naka-PPS cap na din yan mga lot. Diba? So, ang gagawin ko, pag magbubuga ako, kailangan ko ng ilaw. Ito muna gagamitin natin. Itong ilaw na to. Gagawin ko sa kanya. Yan, gagawin ko sa kanya. Yan ko siya iipit. Ganyan. Yan. So, pansamantagal, ito muna yung ilaw natin. Dahil wala pa tayong pambili nung Luma 3. So, bagay din naman, no? Diba? Oh. So, buksan natin yung ilaw. Yan. Nakabuksan yung ilaw niya, mga lot. Di ba? Kasay siya ng Luma, no? Pareho sila ng forma. Tapos dito halos parehas din ng dun sa mismong ano, no? Yung forma ng Luma na ilaw. Yung Sun Pro. Pero sa akin nakalagay Torio Paint DNA.
Yan. Di ba? Kaya hindi na muna ako siguro bibili nung ilaw. Tapos, so ayan na yung forma ng luma natin mga lot. Yan. So, buti meron ako nito mga lot, itong adapter na to, kaya hindi na ako bibili. Kaya kung anytime na gusto ko siyang gamitin, ayan, pwede ko siyang gamitin. Pero itong digital gauge, baka hindi ko siya gamitin, pero try natin. So, try natin kung gumagana. Medyo may mga, pagka nilagyan ko ng hangin to mga lot, may mga singaw pa to kasi wala pa siyang teflon, no? Lalagyan ko pa kasing teflon yan. Natin kung gagana yung digital gauge pag may hangin na. Ay, gagi. Tingnan natin kung gagana yung digital gauge pag may hangin na. Yun, gumana oh. So, pag wala siyang hangin, off siya. Off siya pag walang hangin. Ayan yung forma niya. Diba? Pogi mga lot, no? Yan yung setup natin sa gun natin. Tapos, ito pa yung ibang mga gun ko. Yun, ito yung dalawa pa natin spray gun. Yan, puro naka-PPS yan mga lot. Ayan o. Diba? So, ayan yung mga spray gun natin. Ito yung Anis Iwata natin na LPH 80. Yan. Yan. Tapos, ito yung DB1S natin. Devil Beast, di ba? Popogi ng setup, no? Pangit lang ng may-ari. Itsura ng mga spray gun natin, mga lot. So, pagka nakaluwag-luwag, bibili pa ako ng SATA o kaya yung carbon. Ayan, ayan yung setup ng mga spray gun natin. Ayan, so ito pinangarap ko lang noon pero ngayon meron na tayo niyan. Yun, syempre mga lot, bukod dyan, hindi mawawala yung legendary F75 natin mga lot. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, dalawa yan. Ginagamit ko pang primer. So nga lang sa F75 yan, talagang hindi ko na nalilinis dahil pang primer ko siya. Kasi ito pa isa. Dalawa yung F75 ko. Ayan, gumagamit pa rin tayo ng F75 para sa primer. So, ayan yung legendary F75 natin. Tapos, ito, pang base, pang top coat. So, meron din siyang nozzle na kasama na pang base, tsaka pang top coat. Yung nakalagay na nozzle dito, yung pang top coat talaga. Dito din kay Luma 3, nakalagay na nozzle dito, yung pang top coat din. Dahil ito yung nozzle niya na pang base, 1.5. Yan. So, ayan na yung spray gun natin mga lot, no? Pampa-inspired lang mga lot yung spray gun na to, no? Hindi ko sinasabing bumili kayo or umutang kayo kay Jason Valentino. So, sa akin lang, pag nakaipon or kung kaya nyong umutang na kaya nyong magbayad kay Jason, pang-umpisa lang ng high-end na spray gun. Mas masarap gumawa pag naka-high-end mga lot. Yun yung totoo. So, tulad nga ng sinabi ko nung una, yung pinost ko dati, no? So, kung okay kayo sa mga low-end na gun, wala namang problema doon mga lot. Kanya-kanya tayong mga pintor eh. Siyempre ako gusto ko na mag-high-end dahil tapos na ako sa F75. Kaya, ito ngayon, meron na ako mga high-end gun. So, ito yung nagpapasaya sa akin, tsaka ito yung nagpapagaan ng trabaho ko. So, ayun mga lot, kita-kits ulit sa susunod na video.